Sa nakaraan nating kwento, ipinakita kung saan tuluyan ng sumama ang kapatid ni Yesuan sa naturang individual na nagmula sa Northern Cold Sect. Ipinakita rin ang paglusob ng Kuraki Academy na nagmula sa Great Cloud Empire sa Kenlan Academy. At ang huli ay ang pagsasakripisyo ni Deputy Dinji upang makatakas sina Yesuan na kung saan, ay sakto naman na dumating ang former Lord at ang 9th Drunken Immortal Master upang isama ito patungo sa Drunken Immortal House. Kaya't atin nang simulan ang kwento. Nagsimula ang eksena mula sa Drunken Immortal House nang makarating na sila Yesuan, ay agad na pinaalis ng 9th Master ang lahat ng mga tao na nasa paligid ng gusali upang maghanda sa paparating na mga tauhan ng Kuraki Academy. Samantala mula naman sa loob ay naroon si Yesuan na humihingi ng tawad sa 9th Master dahil sa nadamay pa ito sa gulo na nangyayari. Ngunit sinabi naman ng 9th Master na hindi niya dadalhin doon si Yesuan kung hindi siya handa na harapin ang Kuraki Academy. Saad pa nito na mula sa araw na iyon kung sino man ang magiging kalaban ni Yesuan ay ituturing niya na rin na kaaway, na pinasalamatan naman ng ating bida kaya't hindi niya makakalimutan ang kabaitan nito. Sa kabila nito bago sila magsimula sa kanilang gagawin ay nais ng 9th Master na ipagyabang ng kunti ni Yesuan ang kanyang Drunken Immortal House sa Master nito, na sinang-ayunan naman ng ating bida kaya naman makalipas ang ilang sandali, ay mabilis na inactivate ng 9th Master ang isang formation sa buong gusali. Dito ay lumitaw ang isang barrier na bomb-alot sa buong paligid kasabay ng paglitaw ng mga ancient letter, na ikinamangha naman ng former Lord dahil sa hindi nito inaasahan na gagamitin ng Drunken Immortal House ang 9 Spirit Formation upang protektahan lamang si Yesuan. Sa mga sinabi ng former Lord ay naitanong naman ni Muyun kung ano ang special sa formation na iyon, kung saan ay ipinaliwanag naman ng former Lord na upang mabuksan ang 9 Spirit Formation ay kailangan nitong gamitin ang 300,000 finest stone at para naman sa pag-a-activate nito ay kinakailangan ng 500,000 Spirit Stone. Gayunpaman ay ngumiti lamang ang 9th Drunken Immortal Master nang marinig ang pinag-uusapan nila Muyun. Aniya na ang kayamanan ay panglabas na usapan lamang at hindi na ito importante pa sa oras na iyon, habang sa isip-isip naman ng 9th Master na hanggat makakaya niyang gumawa ng paraan upang makipagkaibigan sa Sword Immortal na Master ni Yesuan ay hindi siya manghihinayang na gamitin ang lahat ng kanilang kayamanan. Maya-maya pa ay naitanong naman ng 9th Master sa ating bida kung darating ba ang kanyang Master sa kanilang lokasyon, na ikinagulat naman nila Muyen, Jianzi at Base kasama ang former Lord ng kanilang narinig ang tanong ng 9th Master. Tumugon naman si Yesuan sa tanong nito subalit bago pa man siya magsalita ay isang malakas na atake ang yumunig sa barrier na nakapalibot sa Drunken Immortal House. Dahil sa pag-atake ng mga tauhan ng Kuraki Academy ay ipinangamba ng former Lord na baka hindi kayanin ng Drunken Immortal House ang mga atake nito at maging dahilan pa ng pagkasira ng gusali sapagkat ang lakas ng mga martial artist na nasa labas mula sa Kuraki Academy ay nasa antas na ng Dharma Realm. Mula naman sa labas ay nagbanta si Dinli Xuankang na dahil nais kalabanan ng Drunken Immortal House silang lahat ay maari na itong mapunta sa impyerno matapos nila itong paslangin, kaya naman agad nitong inatake ang barrier gamit ang isang malakas na enerhiya, dahilan naman upang paunti-unting mag-crack ang barrier na pumapalibot sa buong gusali. Nang maramdaman ng 9th Master ang unti-unti nitong pagkasira ay naglabas ito ng isang enerhiya sa kanyang katawan upang i-activate ang isa pang formation, at mula sa labas ay lumitaw ang isang malaking formation sa itaas kasabay ng unti-unting paglitaw ng mga light ray sa buong Drunken Immortal House upang bumuo ng panibagong barrier. Gayunpaman ay naitanong ni Dinli Xuankang kung bakit hindi pa nagsisimulang umatake ang Elder mula sa Great Cloud Empire sapagkat maari naman silang sabay-sabay na ito ay atakihin upang basagin ang barrier. Dito ay nagkasundo ang dalawa at magkasabay na inatake ang Drunken Immortal House kabilang ang mga iba pang tauhan ng Kuraki Academy, dahilan naman upang maramdaman nila Yesuan ang pagguho ng gusali kaya't sinabihan niya ang lahat na tumakbo na ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan ng gumuho ang gusali at bumulagta sina Yesuan sa ibaba matapos mahulog sa mataas na palapag ng Drunken Immortal House, habang ang mga taga-Kuraki Academy ay lumapit kina Yesuan kabilang si Dinli Xuankang.
Sa pagkakahandusay ni Yesuan ay agad siyang nilapitan ni Din Li Xuankang at inapakan ang kanang kamay nito habang sinasabi na nais niyang ipaintindi kay Yesuan na ang hindi niya pagsali sa kanyang Kuraki Academy ay isang malaking kamalian, ngunit ikinagalit naman ito ng ating bida at sinigawan si Din Li Xuankang na hindi niya ito mapapatawad. Sa mga sinabi ng ating bida at nagalit si Din Li Xuankang kaya naman mabilis niyang inatake si Yesuan mula sa likuran dahil sa wala itong karapatan na magsalita pa. Samantala mula naman sa kabilang banda ay napasigaw si Moyon nang makita ang paghihirap ni Yesuan sa mga kamay ni Din Li Xuankang, na napansin naman ito kaya't agad niyang inatake sila Moyon at base dahilan upang sila ay tumilapon sa ere. Maging si Jianzi ay hindi pinalagpas ni Din Li Xuankang at binigyan ito ng malakas na sipa mula sa kanyang sikmura sapagkat napakaraming disciple na raw ang pinaslang ni Yesuan ng Kuraki Academy, kaya't ipapakita niya rito kung paano niya papaslangan ang mga kaibigan ni Yesuan sa kanyang harapan. Sa kabila ng natamong pinsala ng ating bida ay pilit siyang tumatayo habang nakatukod sa kanyang espada kasabay ng pagpapalabas ng aura ay galit niya na sinabing tigilan nito ang kanyang mga kasamahan, at agad na iwinasiwas ang kanyang espada upang gawin ang kanyang atake patungo kay Din Li Xuankang. Gayunpaman ay mabilis na gumanti ng atake si Din Li Xuankang at seryosong sinabi na napapagod na ito na makita ng paulit-ulit ang atake na ginagawa ni Yesuan, na nagresulta naman upang mapawalang bisa ang ginawang atake ng ating bida at tamaan siya nito sa kanyang katawan, dahilan upang siya ay bumaon sa lupa matapos matamo ang malakas na atake. Agad na lumapit si Din Li Xuankang sa kinaroroonan ni Yesuan at pinagsisipa ito sa katawan habang sinasabi na wala ba itong backer na maaring tawagin dahil kung mayroon man ay maaari na nitong simulan sumigaw upang humingi ng tulong. Sa kanyang ginagawang panggugulpi kay Yesuan ay biglang nagsalita ang isang babae mula sa kanilang paligid, kung saan ay narinig naman ni Din Li Xuankang at ng isang elder na nagmula sa Great Cloud Empire kaya't kanilang naitanong kung sino ang nagsalita. Mula roon ay ipinakita ang master ni Yesuan mula sa himpapawid na dismayado dahil sa mga uri ng tao na nasa kanilang harapan ay nakayang galpihin si Yesuan ng ganito. Saad pa niya na bilang master ni Yesuan ay nakakahiya ito para sa kanya. Samantala napangiti naman ang ating bida nang makita ang kanyang master habang may mga dugo mula sa kanyang bibig ay ang tanging nabanggit na lamang nito ay ang tawagin ang kanyang master. Sa kabilang banda naman ay tuwang-tuwa ang ninth master ng Drunken Immortal nang kanyang makita ang master ni Yesuan dahil sa paglitaw nito sa kanilang harapan, gayunpaman ay naitanong ng former lord kung sino ang babaeng iyon, na sinagot naman nito na halos mamula ang mukha na sinabing ito ay ang master ni Yesuan na kanyang iniidolo. Maya-maya pa ay naghanda na ang master ni Yesuan at inipon ang kulay berdeng enerhiya sa kanyang kamay, kasunod ng paglitaw ng mga dahon sa buong paligid na tumutungo sa master ni Yesuan, at doon ay paunti-unting namumuo ang isang espada mula sa kamay ng kanyang master mula sa mga dahon na lumitaw sa iba't ibang direksyon. Matapos niyang makapaghanda ay agad niyang hinawakan ang espada upang simulan na harapin ang mga taga-Kuraki Academy, ngunit sa kabila nito ay naitanong ni Din Li Xuankang kung sino ang master ni Yesuan. Tumugon naman ang kanyang master kasabay ng pagkontrol niya sa espada patungo sa mga hangal na siya ang backer ni Yesuan, at mula sa pagkontrol nito ng espada ay mabilis itong pumaslang ng maraming bilang ng mga tauhan ng Kuraki Academy sa isang iglap at magkakasunod na nawalan ng buhay maliban sa elder na nagmula sa Great Cloud Empire. Habang patuloy ang pagpaslang ng master ni Yesuan sa mga hangal ay halos manginig naman sa takot si Din Li Xuankang nang mapagtanto na isa itong sword immortal at natulala na lamang dahil sa pagkabigla. Sa parehong oras ay napansin ng hangal na disciple ang kanyang master na nakaluhod at tila nawala ng malay matapos matamaan ng isang atake, kaya naman maging si Din Li Xuankang ay napansin rin ito sapagkat ang isang master na tinataglay ang Pick Dharma Realm ay madali lang tinalo sa ilang segundo. Sa mga nakita ni Din Li Xuankang ay mas lalo itong natakot at pinagpawisan habang tinitingnan ng elder na nagmula sa Great Cloud Empire na madali lang tinalo kaya't ipinagtataka nito kung sino ba talaga ang master ni Yesuan. Sa kabila nito ay napalingon si Din Li Xuankang sa kinaroroonan ni Yesuan dahil sa hindi niya inaasahan na may isa pala itong malakas na suporta mula sa isang sword immortal,
dahilan upang siya ay mabahala sapagkat hindi niya na magagawa pang makatakas oras na makaharap niya ang isang Sword Immortal, kaya't kanyang napagdesisyonan na kung mamatay siya sa oras na iyon ay mas mabuting magkasabay na sila ni Yezuan ang mawala ng buhay. Agad na naghanda na si Din Li Xuankang ng isang palm strike para paslangin si Yezuan, subalit hindi pa man niya tuluyan itong napapakawalan ay may isang mabilis na sword slash ang tumama sa kanya na naging sanhi naman ng pagkakaputol ng kanyang braso. Kasunod ng pagkakaputol ng braso ni Din Li Xuankang ay isang nakakabinging katahimikan ng bomb-alot sa paligid at sa gitna ng tensyon, ay lumitaw mula sa liwanag ang master ni Yezuan na lumulutang habang bumabalot sa kanya ang bughaw at berde nitong aura. Sa kanyang malamig ngunit matatag na tinig ay bumulong siya habang unti-unting lumalapit sa sugatang si Din Li Xuankang kung hindi ba siya nito hinahanap noon. Agad na humarap si Din Li Xuankang sa master ni Yezuan habang nanlalaki ang mga mata ay kanyang pagbanggit na ang isang mandirigma ay makakayang patayin, subalit hindi na nito nagawa pang tapusin ang kanyang salita nang bigla na lamang siyang inatake ng master ni Yezuan ng kanyang espada dahilan upang humiwalay ang kaluluwa nito mula sa kanyang katawan. Agad na bumulusok si Din Li Xuankang sa kalupaan habang ang kanyang kaluluwa naman ay hindi makapaniwala nang makita na nahiwalay ito sa kanyang katawan kaya't naitanong nito kung paano iyon nagawa ng master ni Yezuan. Samantala matapos bumulagta ang katawan ni Din Li Xuankang ay naitanong naman ng master ni Yezuan kung patay na ba ang ating bida dahil kung hindi pa ay tumayo ito at matuto ng bagong teknik sa paggamit ng espada, tanong niya pa kung ano ang pakiramdam ng inaapi. Na sinagot naman ni Yezuan na hindi ito masarap sa pakiramdam. Dahil dito ay sinabi ng master ni Yezuan na mararanasan pa nito ang pang-aapi sa hinaharap kaya kung sakali manadanasin nito muli ang pang-aapi sa mga hangal, ay tandaan niya na kung mas papairalin ng ating bida ang kanyang galit kumpara sa kanyang lakas ay magiging isa lamang itong walang kwenta. Matapos sabihin iyon ng master ni Yezuan ay muli itong naghanda upang paslangin si Din Li Xuankang, habang pinapayuhan si Yezuan na kailangan nitong kontrolin ang galit nito tulad niya na nagagawang hatiin ang anumang bagay dahil dito. Agad na pinakawalan ng master ni Yezuan ang kanyang atake na agad naman tumusok sa kaluluwa ni Din Li Xuankang ang espada, na hindi na nagawa pang iwasan ito at tanging pagsigaw na lamang sa sakit at pagkabigla ang kanyang nagawa. Dahil sa ginawang atake ng master ng ating bida ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog at makalipas ang ilang sandali matapos tamaan si Din Li Xuankang, ay kasabay nito ang pagkawalan ng kaluluwa niya patungo sa kawalan. Sa kabila nito ay lalong ikinatuwa ng Ninth Master ng Drunken Immortal na tama ang kanyang naging desisyon na protektahan si Yezuan sapagkat totoong isang Sword Immortal ang master nito. Kaya naman agad niyang binati ang former lord kasabay ng pagtapik niya sa balikat nito na napakaswerte nila na piliing kampihan si Yezuan sapagkat hindi niya ito pinagsisihan. Gayunpaman mula naman kila Yezuan ay naitanong ng kanyang master kung nakahinga na ba ito ng maluwag, dahil ang ginawa niyang teknik ay tinatawag na one sword to set the soul, na kung saan kapag ang kalaban nito ay isang soul body ay mas mapapalakas nito ang kanyang espada ng maraming beses gamit ang teknik na iyon. Dagdag niya pa habang nasa harapan ng kanyang espada na marami sa mga nilalang na nabubuhay ay malakas ang physical na pangangatawan, ngunit pagdating sa kaluluwa nito ay lubha itong mahina at kung sakaling manawalang kaluluwa ang isang nilalang ay ang espada na ang bahala na tumukoy sa espiritu nito, na tanging pinupunterya lamang ng one-set sword technique ay ang kahinaan ng bawat nilalang. Sa pagpapaliwanag ng master ni Yezuan ay naiintindihan niya naman ito at sinagot ang kanyang master na sisikapin niya itong matutunan, subalit sa kanilang usapan ay nagsalita ang hangal na disciple kung bakit hindi pa pinaslang ng master ni Yezuan ang kanyang master. Samantala kampiyansang sumagot naman ang master ng ating bida aniya na inaante niya na tawagin ito ang kanilang great master. Hindi rin nagtagal ay may sumulpat na ang dalawang elder mula sa harapan nila Yezuan na nagbigay ng isang mabigat na presensya sa paligid na naglalabas ng mga kulay asul na enerhiya. Sa kanilang pagdating ay naitanong ng isang great master kung sino ang pumaslang sa mga tauhan ng Kuraki Academy. Itinuro naman ng hangal na disciple ang master ni Yezuan na ito ang pumaslang sa maraming bilang ng Kuraki Academy, dahilan naman upang magalit ang Great Master at questionin kung ito ba ang master ni Yezuan.
Galit naman na sinagot ng master ng ating bida ang Great Master dahil hindi raw ba siya nagmumukhang master, na ipinangamba naman ni Yesuan, gayunpaman ay minaliit ng Great Master ang master ng ating bida sapagkat sino raw ito upang tawagin ang kanyang sarili bilang isang master sa kanyang harapan. Agad nitong pinakawala ng isang atake para unahing tapusin ang master ni Yesuan upang may padala na ito sa impyerno. Bagamat kumpiyansa itong madali niyang matatalo ang master ng ating bida ay ikinumpas lamang ng master ni Yesuan ang kanyang kamay na lumikha ng isang kulay asul na enerhiya at mabilis itong pinakawalan na naging sanhi ng malakas na pagsabog sa pagitan nilang dalawa. Nagulantang naman ang Great Master sa kanyang nasaksihan kung paano lamang madaling napigilan ang kanyang malakas na atake, kaya't natataranta nitong tinanong kung sino ba talaga ang master ni Yesuan. Ngunit bigla na lamang may isang mabilis na kulay berdeng espada ang bumulusok at tumusok sa katawan ng Great Master dahilan upang tumagas ang dugo nito sa kanyang katawan at mabilis na mawalan ng buhay. Pagkatapos paslangin ng Master ni Yesuan ang isang Great Master mula sa Kuraki Academy ay nakita ng isa pang Great Master ang pangyayari. Kaya't galit itong umatake dahil sa pagiging arrogante ng master ni Yesuan ay pinakawalan nito ang isang itim na enerhiya na tila isang maliit na buhawi ang umiikot sa ere. Sa pagpakawala ng atake ng isa pang Great Master ay bigla na lamang itong lumaki matapos niya itong binitawan na kung saan ay naging ganap na isang malaking buhawi na patungo sa kinaroroonan nila Yesuan. Dahil dito ay hindi kinaya ng ating bida ang lakas ng hangin dahilan upang siya ay mapasigaw sa kanyang master na hindi niya na ito kaya pa, habang nakahawak sa isang bagay para hindi tuluyang tangain ng malakas na hangin, samantala ang kanyang master ay matatag na nakatayo na tila hindi man lang naaapektuhan sa ginawang atake ng Great Master. Mabilis naman na binalutan ng master ni Yesuan ng aura ang buo niyang katawan nang sa gayon ay hindi na ito liparin pa ng malakas na hangin. Samantala ipinagtaka nito na sa ganoong atake ay hindi man lang magawang tumindig ni Yesuan. Maya-maya lang ay ipinitik ng master ni Yesuan ang kanyang daliri at sa pamamagitan nito, ay nagkaroon ng malakas na liwanag sa dulo ng malaking buhawi na naging dahilan ng unti-unting pagkalusaw nito at pagkakaroon ng malakas na pagsabog na tumama naman sa dalawang Great Master dahilan upang sila ay tumilapon. Sa pagkakatilapon ng isang Great Master ay hindi na ito tinantanan ng Master ni Yesuan at agad itong tinutukan ng kanyang espada habang ito ay nagmamakaawa sa kanyang buhay, ay naitanong naman ng Master ng ating bida kung saan naroon ang kanilang akademya at pinag-utos na ituro ito. Itinuro naman ng Elder kung saan naroon ang direksyon ng kanilang Kuraki Academy, na pinasalamatan naman ng Master ni Yesuan at mabilis ang pinaslang ang Great Master gamit ang kanyang espada na tinusok sa ulo nito, at matapos niya ito paslangin ay agad na kinokontrol ng Master ni Yesuan ang kanyang espada habang nakatarak pa ito sa ulo ng Great Master upang ipadala ito sa kanilang Kuraki Academy. Mula roon ay mabilis na tumungo ang espada sa lungsod ng Great Cloud Empire sa lugar ng Kuraki Academy na kung saan ay nagpatuloy itong bumulusok sa loob ng gusali at tumama sa karatula ng kanilang akademya. Samantala sa kabilang banda naman ay ipinag-utos ng Master ni Yesuan na nararapat nitong bawiin ang kanyang espada at ibalik matapos ang 6 na buwan dahil kung hindi ay dudurugin niya ang mga binti nito, na ikinagulat naman ng ating bida sapagkat hindi niya alam kung paano ito kukunin sa mga kamay ng kalaban. Narinig naman nila Muyon ang sinabi ng master ng ating bida kaya't kanilang naitanong kung kailangan rin ba nila na kunin ang sandata at sabihin lang nito, ngunit hindi naman sumang-ayon ang master ni Yesuan dahil sa mahihina ang mga ito. Ikinadismaya naman nila Muyon, Base at Jianzi ang kanilang narinig dahil sa napakasakit nitong magsalita. Ngunit sa kabila nito ay nagpaalam na ang master ni Yesuan na kailangan niya nang bumalik at wag na siyang nitong tatawaging muli maliban na lang kapag bumagsak na ang kalangitan. Makalipas ang ilang sandali ay naglaho na rin ang master ni Yesuan habang sila Muyo naman ay nagpaalam narito at nagpasalamat dahil sa tulong na ginawa ng master. Matapos makaalis ng master ni Yesuan malugod na nagpasalamat ito sa former lord at sa 9th master ng Drunken Immortal sa pagliligtas nito sa kanya, gayunpaman ay agad itong pinatigil ng dalawa dahil hindi na nito kailangan pa na maging masyadong magalang at sila ang dapat na magpasalamat rito,
Saad pa ng Ninth Drunken Immortal Master na sa tulong ng Master ni Yezuan ay paniguradong sa loob ng 6 na buwan ay maaabot nila ang pinakamataas na antas ng lakas. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan ay naitanong naman ng former Lord kung ano ang magiging plano ni Yezuan dahil maaari muna sila tumuloy sa palasyo nang sa gayon ay makapagpahinga ito at makabawi ng lakas. Subalit winika naman ni Yezuan na pinasasalamatan niya ang pagiging concern nito at naiintindihan niya ngunit dahil sa nawasak ang kanilang tahanan ay kinakailangan niya ito muling buuin. Sinuportahan naman ito nila Base at Moyon na muling buuin ang kanilang Kenlan Academy, at dahil dito ay iminungkahi ng Ninth Master ng Drunken Immortal na kung kailangan man ng tulong ni Yezuan sa anumang bagay ay handa siya na ibigay ito. Maging ang former Lord ay ganoon rin at iminungkahi na siya na ang bahala sa mga tutulong na buuin muli ang Kenlan Academy. Kaya't abangan sa susunod kung ano ang mangyayari matapos pagpaslangin ng Master ni Yezuan ang mga Master at Great Master ng Kuraki Academy, at abangan rin ang pakikipag-alyansa ng Dark World upang paslangin lamang si Yezuan. Kaya't huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video.